Itago niyo po ako sa pangalang Mon. May nangyari po noon sa papa ko na hindi ko makalimutan. Hanggat maaari ay ayaw na yung pag-usapan ng mama ko. Kaya pag nandyan siya ay hindi talaga namin pinag-uusapang magkakapatid. Pero nung nakaraang taon, Sir Neb, sumakabilang buhay na si mama. Magkasama na sila ni papa. Hindi ko na lang babanggitin ang mga pangalan nila. Hindi ko lang talaga matiis na hindi ito ibahagi sa inyo dahil lagi kong naaalala, lalo na kapag nakakarinig ako ng mga kwentong kababalaghan. Ang nangyari po kasi biglang nagkasakit si papa hanggang sa yung pagkakasakit niya ay maging dahilan para hindi na siya makapagtrabaho. Parang naparalisa ang katawan niya. Naging baldado. Tapos wala namang doktor na nakapagpagaling sa kanya. Kaya nilapit siya ni mama sa isang albularyo. Yung albularyong nilapitan ni mama ay nirekomenda lang sa kanya ng isang kakilala. Pero Sir Neb, sa halip na gumaling si papa, kada panggagamot sa kanya nung albularyo na yun ay lalo pa siyang lumalala. Nadadagdagan pa yung mga bukol niya sa katawan na may lumalabas na mga nana. Pinakamarami sa maselang bahagi ng katawan niya. Kaya hinihiling na ni papa noon na sana mawala na siya ng tuluyan para hindi na siya mahirapan. Bago yung pangyayaring yon, may nakarating na balita kay mama na nakabuntis daw si papa ng ibang babae. Bata pa, kalahati ng edad nila. Iyak ng iyak si mama. Pero hindi namin nakilala yung babae at hindi rin naman inamin ni papa. Hanggang isang araw pauwi na kami ni mama galing palengke. Nakasalubong namin ang isa sa mga kapitbahay namin. Meron siyang sinabi kay mama na diskubre niya raw na yung albularyo daw na gumagamot kay papa ay ang mismong tatay ng babaeng nabuntis ni papa noon. Hindi nga lang kilala ni papa kaya wala siyang kaalam-alam. Nagmamadali kaming umuwi ni mama. Nadatnan pa namin na ginagamot ng albularyo si papa. Pinatigil yon ni mama at pinaalis niya yung albularyo. Habang paalis na yung albularyo ay nag-iwan ito ng salita na okay na, naiganti na niya yung anak niya. Kinilabutan kaming lahat. Nagwala talaga si mama noon. Halos ipagtulakan niya yung matanda at sabi pa niya pagbabayarin niya ito. Dali-daling nagpahanap si mama ng ibang albularyo na gagamot kay papa. Nakakita naman, pero sabi nung bagong albularyong kausap niya, posible na yung mismong albularyo na yon ang naglagay ng kulam sa papa ko at pinalala pa nito. Doon lang umamin si papa na nakagawa nga siya ng mali kay mama noon. Totoo yung chismis, kaya humingi siya ng tawad. Sinubukan pa naman siyang isalba ng bagong albularyo. Kaso huli na, bumigay na yung katawan ni papa. Yung albularyo naman na nangkulam kay papa ay hindi na kami nagkaroon ng balita. Wala na ito sa dating tinutuluyan niya. Share ko lang po sa inyo ang nakakatakot na naranasan ko noong napaglaruan daw ako ng duwending itim. Maliit pa po ako noon, Sir Neb. Hindi ko natanda yung lahat ng detalye. Pero yung nanay ko, tandang-tanda niya lahat. At siya ang nagkwento sa akin dati nung malaki na ako. 6 na taong gulang pa lang daw ako noon. Tulad ng pangkaraniwang bata, mahilig sa laro at paborito kong laro ay ang takbuhan. Lagi ko raw nababangga yung punso na nasa harapan ng bakuran namin. Hindi yun pinapatanggal ni Lola kasi naniniwala si Lola na may nunong nakatira doon. Baka raw magalit kapag pinatanggal niya. Ako naman dahil bata pa, lagi ko rin daw yung ginagawang upuan. Kung minsan ay sinisipa ko pa. Hanggang isang araw ay nilagnat ako ng mataas. Agad daw akong dinala ni nanay sa center para makahingi rin ng libreng gamot. Mahirap kasi ang buhay namin noon. Pero hindi ako gumaling, Sir Neb. Mahigit 1 linggo akong nilalagnat at talagang hindi gumagaling. Kaya napilitan sila nanay na isugod na ako sa ospital. Kaso, hindi pa rin ako gumaling. Si Lola na ang nagpasya na dalhin ako sa albularyong kilala niya.
Sabi ng albularyo na paglalaruan daw ako ng duwending itim. Kita raw ni Mama na nahihirapan yung albularyo na kalabanin ang sinasabi nitong duwending itim dahil masyado raw itong malakas. Pawis na pawis at nanginginig daw yung albularyo. Pero hindi naman daw ako nito matalikuran dahil alam niya na hindi magtatagal at kukunin ng duwende ang buhay ko sa klase raw ng pagpapahirap na ginagawa sa akin. Kaya tinuloy lang niya ang panggagamot sa akin. Nung araw na yon, habang ginagamot daw ako ng albularyo, ay bigla na lang daw itong sumuka ng itim na likido. Tapos nawalan ng malay. Kinilabutan sina Lola kasi kita nila yung itim na usok na pumasok sa katawan ng albularyo. Napasigaw nga raw si Nanay sa sobrang takot at pagkabigla. Nung mahimasmasan yung albularyo, ay parang wala naman ito sa sarili. Mula ng araw na yon, unti-unti nang bumuti ang pakiramdam ko. Pero hindi na bumalik yung albularyo. Nabalitaan na lang daw nila Nanay na namatay na pala ito. Sabi ng mga anak, ginantihan daw ito ng duwending kinalaban niya. Yung duwending itim na naglaro sa akin. Kasi pagkagaling daw sa amin nung araw na yon, ay hindi na nila nakausap ng matino ang tatay nila. Tapos nagsasalita mag-isa, nakakatwa ang boses. Maliit na parang sa duwende. Sinubukan din daw nilang patignan ito sa kapwa niya albularyo. Kaso hindi na kaya. Hindi naman daw nila kami sinisisi dahil alam nilang kaakibat talaga ng gawaing yon ng tatay nila bilang albularyo. Ang kapahamakan na gaya ng sinapit nito. Hanggang ngayon, Sir Neb, ay nagpapasalamat pa rin ako sa albularyong yon na nagsalba ng buhay ko kapalit ang sa kanya. Good morning po, Sir Neb. Ako po si Verhel. May naranasan po ako nito lang nakaraang summer. Nung nasa probinsya kami para magbakasyon sa bahay ng lola ko. May hinala sila na nababarang ang tita ko. Kaya nagpatawag ng albularyo si Lola. Kaso yung pinapuntahan niyang albularyo, nagkataon na lumuwas daw ng Maynila at hindi masabi ng anak kung kailan uuwi. Inutusan kami ni Mama nung pinsan ko. Taga roon lang yung pinsan ko na yon. Sinabi ni Mama na maghanap kami ng ibang albularyo. Alam daw niya dati ay meron din sa kabilang bayan. Ipagtanong na lang daw namin. Sa pagkakatanda raw ni Mama ay Manggusting ang pangalan ng albularyo. Hindi lang niya alam kung saan eksakto ang bahay nito. Basta alam lang niya ay sa kabilang bayan. Pagdating namin sa lugar na yon, lahat ng mapagtanungan namin ay hindi naman kilala yung sinasabi ni Mama na albularyo. Hanggang sa isang matandang lalaking naghihimas ng manok ang nagsabi sa amin na baka raw ang tinutukoy naming albularyo ay yung matandang naninirahan sa bundok, si Mang Gustavo, hindi Manggusting. Umuo na lang kami, pero sabi nung matandang lalaki, wala na silang balita sa albularyo na yon. Kasi mula nang manirahan ito sa bundok, ay bihira na lang nilang makitang bumaba sa bayan. Hanapin na lang daw namin doon yung kubo nito. Parang na-challenge naman kami ng pinsan ko. Nagpunta nga kami sa bundok. Hindi naman kami nahirapang hanapin yung kubo dahil nag-iisa lang yata yun doon. Nagtaka kami kasi wasak yung pinto. Kita yung loob ng kubo. Mukha namang walang nakatira doon. Medyo malapit na kami nung matanaw namin ang isang tao sa loob. Yun na siguro yung albularyo. Nakita naming tumayo ito mula sa pagkakaupo sa sahig at naglakad sa loob. Paglapit namin, nagtao po kami. Walang sagot. Sumilip na ako sa loob. Hindi ko nakita yung albularyo kaya nagtaka ako. Wala naman akong nakitang silid sa loob. Dahil nakabukas naman yung sirang pinto, kaya pumasok na ako ng tuluyan kahit pinipigilan ako ng pinsan ko. Pagpasok ko, may naramdaman akong kakaiba. Nagpalinga-linga ako sa loob pero kahit saang sulok ako tumingin ay wala talaga roon yung tao na kakakita lang namin doon kanina.
Napamura ako kaya pumasok na rin sa loob yung pinsan ko. Tinanong ko pa siya ulit kung nakita rin ba niya yung tao kanina sa loob. Tumango siya kaya nakasiguro ako na hindi yun guni-guni dahil pareho naming nakita. Wala naman ibang daanan doon para makalabas agad ito. Sa takot na baka multo na lang ng albularyo yung nakita namin na baka patay na pala ito, ay nagunahan kami ng pinsan ko sa pagkaripas ng takbo palayo roon. May nasalubong kaming mga lalaki doon. Kinuwento namin yung nakita namin. Nagtinginan sila at sabi nila wala naman daw kubo sa lugar na tinuturo namin. Siyempre hindi kami naniwala kasi nga kitang-kita namin, pinasok pa nga namin. Sinamahan kami ng mga lalaki sa lugar na tinutukoy namin. At Sir Neb, nangilabot na lang kami kasi bakanting lote lang ang lugar na yon. Walang bakas ng kubo o kahit anong palatandaan na may nakatirik sa lugar na yon.